Oo, ito naman, meron tong isang ano, ito namang isang balita patungkol. Sabi ko nga sa inyo, ganito kalala si Bongbong. Sa sobrang lala ni Bongbong, putsang ina, sabi ko nga sa inyo, hindi niya na makilala yung ate niya. Hindi daw yung ate niya nagsasalita. Sino yun? Putang ina, robot? Hayop naman talaga. O hindi daw si Aimee yung nagsasalita nung rally ng iglesia. Iba daw yun. Puta, sino yun? Ako, alam ko si Aimee yun. Sabi nga ni Greco Bellica, nandun ako eh. Kinamayan ko pa siya, nakausap ko pa siya. At saka nasa Senado eh. Paano hindi si Aimee yun? Si Aimee yung binoto ng tao. Eh na ganyan talaga kapag kayong ano ka eh, sabog ka. O kung ano-ano na iniisip mo, kung ano-ano na nakikita mo, nakikipag-usap na to sa multo. Tapos, nakikipag-usap na sa mga masasamang espiritu. Uy, ganyan talaga pag under the influence ka. Hindi mo na nakikilala yung mga kamag-anak. Wala ka nang kilala. Ang kilala mo na lang yung mga tumatangkilik sa bisyo mo. Lahat ng mga tao na ayaw sa ginagawa mo, kaaway mo yan. O, ganun ang isang taong may bisyo. Ganyan. Sabi ko nga sa inyo, sino sa inyo dito taas ang kamay ng may mga kamag-anak na adik? Oo, kapag may kamag-anak kayong adik, ganyan yan, walang kinikilala yan. Nanay, gugulpihin, tatay, sasaksakin. Mga kapatid, nanakawan, gagahasain, walang kilala yan. O, pakinggan natin itong ano na to, ulat na ito. Sinagot ba ng si Pangulong Bongbong Marcos laban sa kapatid niyang si Senator Aimee Marcos? Live mula sa Malacanang, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricela Lili. Maricel, sinagot ba ng Pangulo ang mismong aligasyon ng kanyang kapatid? Alam mo, Jiggy, buntong hininga ang tugon ni Pangulong Bongbong Marcos nang hingan siya ng reaksyon tungkol dito sa naging pahayag ng kanyang kapatid na si Senator Aimee Marcos. Ang sabi ni Pangulong Marcos, hanggat maaari ayaw niya sanang isa publiko yung dirty linen nga na tinatawag o yung problema ng kanilang pamilya. Ang nasabi lang ng Pangulo ay ito, nag-aalala daw. Hindi, boss. Mali ka dyan. Kasi nasa public public service. Kapag nasa public service ka, lahat talaga yan damay. Yung mga iskandalo ng pamilya nyo, problema ng pamilya nyo, saklaw yan ng mga mamamayan. Kasi nga, public servant ka. So lahat yan talaga damay. Buntong hininga. Paano? Ganyan yan eh. Kapag ka nasusukol mo, kung hindi buntong hininga, tawa. Ganyan ang gagawin niya. Kaya nga, di ba, binastos yan nung isang reporter sa Australia na tinanong siya tungkol sa nakaw ng pamilya, tumawa siya. Ano nakakatawa ron? Di ba ginanon siya? Oh, ganyan. Sabi ko nga sa inyo, kung meron kayong mga kamag-anak na psychiatrist, yan nito, ipakita nyo yung mga gestures ni Bongbong before siya sumagot, papaano siya sumagot, how he's taking the questions. Makikita nyo, lahat sila may sasabihin na, ay, putsang ina to, anxious to. Putya, hindi nagsasabi ng totoo to. Ay, makikita mo sa mga galaw ng kamay, sa mga pasway-sway niya, yung mga patawa-tawa, buntong hininga. Makikita mo talaga na may itinatago itong mamang ito. Siya kay Senador Aimee Marcos. Tapos sinabi niya pa dito na hindi they do not want to air or ipakita yung kanilang dirty linen o dirty laundry sa publiko. So, ibig sabihin, meron talaga kayong tinatagong maruming mga labahin. Kasi inamin niya rito na we are not airing out our dirty laundry in public. So, ibig sabihin, talagang meron silang itinatago at totoo yung sinasabi ni Aimee kasi meron pala silang talagang itinatago. Hindi lang daw nila pinag-uusapan sa publiko. At dapat hindi lang pinag-uusapan sa publiko pero meron talaga silang tinatago. So it's confirmed. Si Bongbong mismo nagkumpirma. Yung kanyang pamilya nag-aalala daw sa lagay ng senadora. Ang pahayag ng Pangulo, yung nakikita daw natin na nagsasalita sa TV, hindi daw yan ang kapatid niya. Sino yun? Kapitbahay nyo? Ang galing naman, no? Ang galing naman nung gumawa ng clone na yan. Grabe, no? Talagang ito talagang sukdulan na ito ng pagkapraning ni Bongbong at sukdulan na ito ng alam mo yun, talagang ako kailangan na talaga nito magpa-psych eval o kaya drug test talaga. Kasi pagka ganyan, meron ka ng hallucinations, meron ka ng paniniwala na yung mga taong nakakausap mo, hindi na sila. Di ba yung mga addict minsan, hinahabol ako ng demonyo! Hinahabol ako ng demonyo! May humahabol sa akin, gusto akong patayin. Di ba ganun? Natatandaan niyo si Kuya Jobert? Si Kuya Jobert, yung isang komedyante na sumikat yun kasi umakyat yun doon sa may billboard ng Sogo, lulundag.
Magpapakamatay siya, napababa siya. Tinanong siya, bakit? Ba't ka lulundag? Putya, may humahabol sa akin. May demonyo humahabol sa akin. May papatay sa akin. Di ba ganyan pag mga addict? Meron silang mga hallucinations na pagka ikaw matino ka, mahirap paniwalaan. Ito yung isa sa mga hallucinations on live TV. Sa press con na pwedeng nanonood pati international media, sasabihin mo na that's not my sister. Hindi yan yung kapatid ko. Ang ina niyan. Ibang klase, no? Kaya nga sumagot si Manang Aimee dito. Sabi ni Manang Aimee, ako to. Pucha, the fact na iniisip mo na hindi ako to, umuwi ka na, ading. Magpagamot ka na. Oo. Malakas na tama mo. Oo. Malakas na tama niya. Oo, kasi hindi niya nakilala ate niya, imagine. O, konti na lang to. Sabi ko nga sa inyo, konti na lang, kakain na ng ebak to. O, konti na lang, mababaliw na to. Pero hindi na idinetalye ng Pangulo kung anong ibig niyang sabihin dito. Pakinggan natin ang sinabi ni Pangulong Marcos. For a while now, we've been very worried about my sister. Oh, putya, ikaw pa worried, ha? She's worried about you because you're surrounded by addicts. Oh, and you've been using drugs since you were younger. Oh, yan sinasabi ng kapatid mo, siyang worried sa'yo, kaya nga pinauuwi ka na niya eh. And worried na din siya sa kapakanan ng Pilipinas kasi nga, nadadamay na sa gulo ng utak mo. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on Alam mo, saan tumitingin yung mata niya? Tumitingin yung mata niya sa sa kanan. Oh. Tumitingin sa kanan yung mata niya. Oh, ano ang ibig sabihin kapag tumitingin sa kanan yung mata? I-research nyo. Oh, kung anong part ng utak niya yung ina-access niya. Oh, tingnan niyo tingnan niyo yung mata niya rito. is because the lady that you see Oh, di ba? Yung mata niya gumaganon. talking on TV is not my sister. Sino yun? Tanginan yan. Sino yun? Hindi si Aimee yun? O, tsaka paano mo ngayon mapapatunayan na hindi si Aimee yun? Ganito ang dami na nating hinihingi kay Bongbong. Ang unang hinihingi natin, paano niya mapapatunayan na hindi siya addict? Pangalawa, paano niya mapapatunayan na isa lang yung kidney niya? Kasi yun ang script ni Claire Castro na sinibak na yata, tinanggal na yata si Claire hindi na siya nagsasalita. At saka ito si Abalos, isa na lang daw ang kidney ni Bongbong. O, yun yung kailangan nating malaman kung totoo na isang kidney niya. Pangatlo, eto. Paano niya ngayon patutunayan na si Aimee, hindi yung Aimee na nagsalita doon, hindi niya kapatid? Oo. Maaaring hindi ko na siya makilala. Parang hindi na siya yung nakilala kong kapatid kasi ibang-iba na yung ugali niya. Pwedeng ganun. Pero ito hindi eh. Sinabi niya talaga literal. Yung nagsasalita doon is not my sister. Hindi ko kapatid yun. So, ano mo yun? Nanay mo? Kapitbahay mo? Kaklase mo? Oh, tangin na Bongbong, iba na yan. Matindi na yan, sir. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So, that's why we worry. So, we are very worried. Putang ina, ganun kayo. Lahat kayo addict. Hindi si Aimee yun. Inan yan. Oy, Senate President Tito Soto, can you test sa sarili mo? Puntahan mo nga si Aimee Marcos dyan sa opisina niya, kurot-kurutin mo. Oh, tas tanungin mo nga kung ano yung password ng pamilya nila. Kasi hindi daw si Aimee yan. So sino yung pumapasok sa Senado araw-araw? Doppelganger? Sino yung multo, aswang, engkanto, duwende? Utang ina, kailangan mapatunayan yan. Ping Lacson. Paano may pagtatanggol si Bongbong dito? Na hindi daw si Aimee yan. Puntahan mo nga si Aimee sa opisina niya, baka mamaya alien yan ha. Baka mamaya itong nakikita ni Bongbong na to, sinasabi ni Bongbong na to, baka mamaya manananggal yan ha. About her. I hope she feels better soon.
Lakas, Jiggy, tama. agad naman sumagot si Senador Amy Marcos sa pamamagitan ng Ako'y post sa kanyang nawawala. Facebook page at sinabi nito na, Bongbong, ako ito, kung ano-ano raw ang nakikita ng Ayun, oh. Ang lupit talaga dito ni Amy. Kung ano-ano na nakikita mo. Patunayan mong mali ako. Gusto kong mali ako. O ngayon, patunayan mong hindi ako si Amy. Pangalawa, patunayan mong mali ako. Gusto kong mali ako. Magpa-hair follicle test ka at pag negative, then mali ako. Mabuti. Salamat. Pero putsang ina, very firm si Amy na hindi siya mali. Kaya nga sinabi niya na ayoko sa mga nagaganap na sindihan diyan sa Malacanang. Dahil putsang ina, pag may sinindihan diyan, putya lahat sila nagsasayaw kahit walang tugtog. So hindi kayo mananalo talaga dito kay Amy ng bardagulan. Putsang ina niyan. Sabi ko nga Bongbong, the only way for you to prove na you are sane and you are in the right in the calibrated human mind, magpa-hair follicle test ka na. Tapos patunayan mo na rin na isa lang kidney mo. Malay mo mag-donate pa ako sa ng 2 kidney ko para 3 kidney mo. Oh, tapos sabi nga ni Inday, naamoy ko yan, amoy alak alas 10 ng maga. Paano isa na lang kidney niyan? Pucha, may isa bang kidney, umiinom pa ng alak ang aga-aga? Sana sinabi na rin nito ni Amy na naaawa na ako sa iyo, ading, isa lang ang ano mo, ang kidney mo, tapos bata ka pa ng bata. Wala naman sinabi si Amy na ganun. Siguro naman kung ooperahan nito si Bongbong na ospital to, siguro bibisitahin naman to ng ate niya. Dapat tanungin din yung ate niya, Amy, totoo bang isa na lang kidney ng kapatid mo? Diba? Walang Diyo. Pangulo. Mas maigi raw na patunayan ng Pangulo na mali ang sinasabi ni Senadora Amy dahil mas gusto niya na mali siya. Matatandaan natin na nung nakaraang Lunes sa rally ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, dito pinaratangan ni Senadora Amy ang kapatid na si Pangulong Marcos na gumagamit umano ng illegal na droga. Jiggy? At Maricel, may pahayag na ba ang Pangulo sa panibagong video ni Zaldico? Yes, Jiggy. Yun, pag-usapan naman na natin yan. So ako Bongbong, magpaano ka na? Magpa-check up ka na, sir. Magpatingin ka na, sir, dahil iba na to. Iba-iba na yung nakikita mo. Iba-iba na yung mga paniniwala mo sa buhay. Ayusin mo yung buhay mo. Ako naman, gusto ko magstay ka pa dyan hanggang 2028. Pero huwag na kayo magnakaw, ha? Okay na yun. Nagnakaw na kayo ng 2020 to 2025. Okay na yun. Move on na kami doon. Hindi na namin maibabalik yun. Yung mga dating ninakaw ng pamilya mo, hindi na naibalik So move on na kami doon. Itong 2026, 27, 28, sana magtrabaho ka na. Ha? 3 taon na kayo nagnakaw. 3 taon na kayong pumarty-party na masyal-masyal, ha? Trabaho na kayo para sa Pilipino. Yun lang naman ang hiling namin gusto nyong matapos yung 2028, magtrabaho kayo. Yung mga pagnanakaw na yan, tsaka patunayan nyo. Patunayan nyo, una, hindi kayo addict, patunayan nyo, hindi kayo magnanakaw, at hindi na kayo magnanakaw ulit, okay tayo, walang problema. Sabi ko nga sa'yo, Bongbong, tatapusin mo yung, yung termino mo ng matiwasay kung magtatrabaho ka para sa Pilipino. Pero kung tinatrabaho mo yung pera ng taong bayan, kung ninanakaw mo, katulad na sinasabi nito nila Zaldico, dapat ngayon pa lang umalis ka na, sir. Lumayas ka na dyan. Maraming salamat, mabuhay kayo mga kababayan ko. Kita-kita ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot.
mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap